Amen. So alam niyo po, napakaganda po ng awiting niya, no? It is well with my soul. At sa totoo lamang po, sa tuwing aking pong mapapahinggan ng awiting yan, ay hindi ko po makalimutan yung istorya ng kwento kung paano po naisulat yan. Kasi it is very uplifting and very encouraging to know kung paano po naisulat. So gusto kong i-share muna ito sa inyo, no? Actually, ang sumulat po niyan ay si Attorney Horatos Stafford. So isa po siyang abogado by profession. At alam niyo po ba na naisulat niya ang awiting ito during that traumas in his life. Hindi po ang awiting yan ay isinulat para po those who feel, para po encourage tayong mga Kristiyano na kung sa ating palagay ay wala ng pag-asa, hindi po totoo yun. In a word, you na ang kalalagayan ay at loss na talaga. Kung isipin na meron higit ang may karanasan pa kaysa sa iyo. At kaya nga po, was not Moses' power and who is in control of everything in our life. Alam niyo po, itong author po ng awiting ito, because kanyang ininvest ay biglang nawala. That time, alam niyo na lalaki, yung kaisa para makapag-relax at magkaroon ng vacation. At nung panahon ngayon, abala po siya doon sa kanyang trabaho. So, pinauna niya po yung kanyang mag-iina. All of his 4 daughters. So, alam niyo po, immediately itong si Horacio, sinabi po ng lugar na iyon, siya po ay napaiyak. Umiyak po siya at naalala niya po yung kanyang mga anak. But words of comfort and hope from the Word of God filled his heart and mind. And he wrote it down, and the rest is history. So yan po yung kasaysayan kung paano po naisulat ang awiting yan. So napaganda po, napaganda. Sapagkat ito po ay laging nagpapakita na sa buhay na ito ay lagi tayong merong pag-asa. Atin muna, again, itong it is bago po tayo makapakinig na salita ng Diyos. Okay, waitin. Amen. Yes. Like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. Oh, Satan should laugh to try us. Amen. Let this blessed assurance that Christ has regarded our helpless estate and has shed his own blood for my soul. Lead my soul. It is the day. Lead my
It is well, is well with my soul. Okay, makakapo na po tayo. Words. Ay tunay na dahil po finally ngayong umaga ay kasama na po natin si Ma'am Donna at si Pastor Conway. So, welcome po natin sa church. Atin pong palakpakan ng Panginoon. Ito. Amen! Amen. So, hindi ko na po habaan ang kita. Marami po siyang On sila capacity. Aba mismong values. Pagka Democrats, lahat ng salungat sa Christian talagang malaya. Hindi ko naman malaman kung alin ang mas, pero pareho namang tumataas yung Democrat na state at saka Republican na state. Pareho pag-preach po nating live streaming na parang si Apostle Paul, medyo mababa pero mataas ang lipad na sa biyaya ng Diyos. Kaya, Guatemala, napakalawak ng ministeryo, mga kapatid. Napakalawak. At napakapalad natin. Kasi sa lengguwahe na lang tayo, nakakaintindi tayo ng English, kaya kahit sa labas, nakakaintindi tayo. Kaya pray niyo po, iniisip ko, pinapanalangin ko, makapagsimula tayo ng English worship service. Kung paano yan gagawin, akin po pinapanalangin, pinag-iisipan, pinaplano, para hindi lamang po sa atin, para po yung mga tao na may mga napunta po rito, naghahanap ng, meron ba kayong English worship service? Napunta rito kahit noon pa. Wala. So, hindi na natuloy. Nung ako'y makarating po doon at minsan pa ay makapagsalita sa mga tao doon, aking na-realize na yung ating pinag-aaralan dito ay kailangan din pala nila doon. Kasi sa Amerika, hindi naman sila puro Amerikano. Ang mga tao ay halo-halo na marunong lang mag-English, American citizen. Pero galing sa iba't ibang bansa, may Mexican, may Ecuadorian, may sari-sari, may mga Chinese, na lahat sila marunong mag-English. Halos. Pero iba't ibang lahi. Kaya kung meron tayo na English worship, bukod sa makikater natin kung sino man yung naghahanap within the area, at sa labas ng bansa, makakapag-cater tayo ng mga tao. Well, hindi naman po ibig sabihin lahat tayo dadalo. Yun lang pong mga able, willing to start a new ministry. Kasi ito po yung new ministry na gagawin po natin. English worship service. At wala po akong alam na meron yan dito sa Muntinlupa at saka sa mga kalapit-lapit natin. Kung magagawa po nating manguna tayo, ay napakaganda. Gusto ko po yung ginagawa ng One Heart. Meron silang video na kanila, yung ginagawa ng ladies ministry, may ginagawa sila. At pwede rin po natin yung magawa. Ng fathers, ng mothers, maganda kung magagawa po. Ng young people, plus ng church, yung ating English, napakaganda po. Katunayan, kahit Tagalog, may mga nakikinig sa atin sa ibang lugar ng parte ng Pilipinas at sa ibang bansa, may nakikinig din ng mga Pilipino. Kaya ang ministry po ng simbahan ay mas lumawak sa pamamagitan ng ganitong teknolohiya. Salamat po, nakita ko po dito. Kundi kanina, tinatanong ko itong dalawang babaeng nasa unahan Sabi ko, sino yung dalawang nasa unahan na babae? Tinatanong ko sa Steve. Sabi niya, parang mga tiga-anot. Ay, oo, naalala ko na, tiga-kabalikat ito. Tiga-kabalikat, sila Sister Mary. Mary, ano nga? Tama ba, Maria? Ha? Lilet, Sister Lilet. At saka si Sister Christy. Ay, magkapatid kayo, di ba? Oo, magkapatid. Alam niyo po, ito ay mga dating Iglesia ni Cristo ba? Dating Iglesia ni Cristo po ito pero nakakilala sa Panginoon. Kaya salamat at sila ay nagpapatuloy. Amen? Purihin ng Panginoon. Meron tayo ditong mga taga-dating daan. Sila Brother Rino, taga-dating daan yun
kakilala sa Panginoon. Evangelistic din. Kaya ganyan lang po, dire-diretso po tayo sa Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat sa kabutihang ng Diyos sa atin. Hindi namin inaasahan na kami tatagal ng halos 5 buwan. Halos 5 buwan kami hindi nakapagsimba kasi bago kami puntang Amerika, 2 weeks kaming quarantine dito bago umalis. Pagdating namin doon, 2 weeks uli, 14 days na quarantine. Pag uwi namin, 14 days uli na quarantine. Kaya halos 1.5 buwan quarantine. Biruin niyo yan, Well, magandang karanasan. At ako'y natutuwa dahil po nakita ko na ang ating simbahan ay masaya, nagkakaisa, nagbubunga, maraming nagagampanan, bumabangon ng maraming preachers. Amen? Wow, na-excite ba kayo nung maraming mga preacher po tayo natayo dito? Say amen? Wow, I'm so blessed. Ano niyo po, kami nanonood doon madaling araw. So, mga 3:00 na hanggang 3:00 nanonood kami, nakikinig kami dito. Kaya fuyat kami doon. Fuyat kami. Dahil inaabangan namin kayo dito yung umaga, tapos may pagitan, tapos hapon. Fuyat kami kasi inaabang-abangan namin. Maliban na lang, meron akong talagang paghahandaan. So, pinagpapaliwan ko. Pero pagka meron din lang, nakikinig kami. Nung una, nagko-comment ako at gusto magpadala ng video para every Sunday sana makasama ko pa rin ninyo ako at makasama nyo kami at kayo. Pero habang tinitingnan ko, may